Media ng umaga, dito lang sa DZRH TV. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi po Luzon, Visayas and Mindanao. Welcome po sa DZRH, Usapang Legal. Kasama na po yours truly, ako po si Attorney Cam. Kamusta po kayo? Yung ating kasamahan na si Miss Thea Pecho, masyado siyang nainitan. So sabi niya, parang hindi niya kakayanin ang init ngayong araw na ito. Kaya sa Wednesday na daw siya sasali sa ating usapang legal. Kasi ang ganda sana ng topic natin ngayon pag-uusapan namin ni Miss Thea, yung may kinalaman sa manahan. Kasi 'di ba nag-viral yung yung mga post kung saan may mga ibang mga kapatid ay hindi binigyan ng mana. Meron namang before siya ang adopted at may karapatan na magmana katumbas ng isang legitimate child, pero shinare niya yung kanyang kayamanan o yung kanyang share sa kanyang mga kapatid na illegitimate child. Ang ganda sana ng topic yun pero sabi ni Miss Thea, hindi, dapat nandyan ako pag pinag-usapan natin yan. Okay, fine, sige. Kaya naman ang pag-uusapan muna natin, may kinalaman pa rin po sa mana, Kung ikaw po ay tagapagmana, pwede mo bang ibenta yung mana mo kahit ayaw ng mga co-heirs mo o kaya yung mga kapatid mo? Usually po kapag halimbawa nagmamana pag namatay yung parents tapos walang last will and testament, tayo kasing mga Pilipino, hindi ba? Hindi po tayo gumagawa ng mga last will and testament. Kumbaga, hindi naman natin alam kung kailan ang ating kamatayan, di ba? So, as much as possible, kung anong meron tayo, hindi natin yan gagawa ng isang instrumento kung saan i-distribute mo kung kanina mo gusto ipamigay yung mga napundar mo. Hindi natin parang hindi natin kaugalian, Except po kapag medyo yung mga mayayaman, yung mga nakaka-LL sa buhay, mga nakakaluwag-luwag. Ibig sabihin, yung mga may kaya sa buhay, maraming naibundar, usually nagpe-prepare sila last will and testament. Okay. Pero pag wala po, katulad ng mga simpleng mamamayang tao, ordinaryo, pero merong mga naipundar, hindi man kalakihan, pero maaaring lupa, maaaring bahay at lupa, condominium, di ba? So, ang mga nagmamana, usually po, yung mga descendants o yung mga anak. Okay. Pag wala yung anak, aakyat tayo dun sa mga ascendants o yung parents. Kasi po pag nagmana po tayo, di ba? Laging priority po, yung mga descendants. Yung asawa po, magmamana po talaga yan. And of course, yung ascendants, yung mga lola natin, o kaya yung magulang nung may-ari ng property, wala siyang mga anak, so babalik sa magulang yung property. Pero kapag meron siyang mga anak, X na, wala na sa listahan ang mga parents. Kaya naman po pag walang anak, wala rin pong magulang, ang mga kapatid. At kung namatay ang kapatid, yung mga pamangkin na magre-represent dun sa namatay na kapatid, yun ang magmamana. Yung mga tinatawag nating collateral relatives. Kaya minsan yung mga collateral relatives, yung mga kapatid, hindi naman po sa pinaparinggan natin sila. Pero sometimes po, marami kaming mga
yung mga kliyente, mga sumasangguni sa atin, no, na gustong humabol doon sa property o yung mga naiwan ng kapatid nila, no, kahit merong mga illegitimate child or merong mga apo, sabihin na nating apo, namatay yung kapatid, tapos nagkaanak, isa lang, namatay yung anak, may apo. So gusto nilang makihati doon sa ano, no, sa property. Alam naman po natin kapag meron pong descendants, out po yung mga malalayong kamag-anak, no. Minsan ang hirap sabihin, no, kapatid namin yan yung anak niya namatay Oo nga po, yung anak niya namatay, pero meron pa pong anak yun. So may apo yun. Descendants pa rin yun sa direct line, no. So ganun po, no, when it comes to legitim, yung mana, sad to say, no, nagkakaaway-away pa, no, nagkakatampuhan, nagkakagalitan yung mga magkakapatid. Ayaw naman natin yun, no. That is why kapag merong property na pinamanahan ng mga magkakapatid, kung yung isa po, no, gustong ibenta ang property, may magagawa ba yung mga ibang co-heirs? So, sabihin na natin yung mga ibang kapatid na huwag itong ituloy. Yan ang kagandahan dyan. Remember, no, sa extrajudicial settlement of estate, kapag may naiiwang property, so kailangan i-report sa BIR po yan, no? At kailangan mag-settle ng estate. Kayong mga heirs po, especially, example na lang natin mga magkakapatid, kung isa-settle nyo po ang estate, dapat po, as much as possible, extrajudicial settlement. Bakit extrajudicial settlement? Ibig sabihin, pwede nyo po siyang isettle yung estate po ninyo outside the court. Kasi kung hindi nyo po isa-settle, so magkakaroon po ng judicial settlement of estate. Ibig sabihin, si court ang mag-settle ng estate ninyo dahil hindi po kayo magkaunawaan at hindi kayo magkasundo-sundo. So, maganda pa rin, di ba? Huwag makisawsaw ang mga hindi naman kasali. Charot! Bato-bato sa langit. Ang tamaan, alam na this, no? So, before we settle the estate, no, kailangan, again, sabi ko, mag-notice of death tayo. Bigay tayo ng notice sa BIR. At kapag nag-notice po tayo, isasubmit po natin yung certified true copy ng death certificate. So, marirequest nyo po yan sa Philippine Statistics Authority, especially kayo naman po ay immediate family, no? Kasi sa may PSA, kapag hindi ka immediate family, talagang hindi po nila i-release yan unless ikaw ay nearest kin. Pero you have to file, no, yung affidavit of nearest kin pa before ma-release yung nire-request, no, na document from PSA. So, yun po, no, at mas maigi na nagkakasundo kasi may mga iba po ang nangyayari. Halimbawa, may property po, no, na isi-settle. Tapos, pwede po kasing ibenta yon kahit hindi pa nasa-settle. Kung baga, isa-simultaneous po ninyo, no, meron kang extrajudicial settlement of estate, meron kang deed of sale, no? Pwedeng combine yon sa isang document, no? Kaysa halimbawa, mag-extrajudicial settlement of estate kayo, ipapangalan nyo pa yung property sa inyong magkakapatid, tapos later on ibebenta ninyo, pwedeng sabay na, no? Kung halimbawang burden sa inyo yung property, gusto nyo na lang ibenta para kumita kayo magkakapatid, maghati-hati kayo, isettle nyo yung estate at the same time with deed of sale na yon. So, extrajudicial settlement of estate with deed of sale. Ibig sabihin, dalawang transaction, isang document. Pero, sa BIR, dalawang transaction pa rin yun, dalawang tax pa rin yun. So, hindi nyo pwedeng sabihin na isa lang po kasi deed of sale lang, sinama lang po namin. Hindi po. So, iba po ang estate tax, iba rin po ang capital gains tax. Isang document, pero dapat po bayaran po dalawang magkaibang tax, no? So, yun po, no? Ang nangyayari,
Ito po, kadalasan yung iba dyan, binibenta yung property kahit wala pang settlement of estate. Ito po ay parang laging ginagawa, especially kapag sa mga probinsya. Di ba, ekta-ektarya po ang mga lupa doon. So, namatay yung parents, binenta nung isang heir yung share niya. So, halimbawa, merong nag-ano sa kanya, nag-inquire, apat sila magkakapatid. Tapos yung lupa ay 40,000 square meters. Wow! Sana all 40,000 square meters. So, dapat yun, hahatiin sa apat na magkakapatid. Tagta 10,000 square meters, di ba? So, ito muna, wait lang. Bago natin ipagpatuloy, flash report muna tayo. Flash Report. Flash Report! Precautionary hold departure order laban po kay dating Senate President Chis Escudero at Maynard Ngu inilabas na ng Sandigang Bayan. Ang buong detalye mula kay RH5 Val Gonzalez. Val? Ngayon lamang, Attorney Cam, ay naglabas na nga ang Sandigan Bayan ng Precautionary Hold Departure Order o PHDO laban kay dating Senate President Francis Chis Escudero at negosyanteng si Maynard Ngu. Sa isang pahinang kautusan, inatasan ng 6th Division ng Anti-Graft Court ang Commissioner ng Bureau of Immigration na pigilan ng anumang tangkang pag-alis ng dalawa sa Pilipinas at isama agad ang kanilang mga pangalan sa whole departure list ng ahensya. Nagugat ang akbang sa verified ex parte application na inihain ng Office of the Ombudsman nitong Sabado. Matapos umanong lumusot sa fact-finding stage at umabot na sa yugto ng preliminary investigation ng kaso laban sa dalawa. Matatandaang una nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na tinitingnan ang posibleng kasong plunder at money laundering kaugnay nang umano'y sa buwatan sa infrastructure fund scam ng Department of Public Works and Highways, lalo na sa mga kaduda-dudang flood control projects na sinisilip ngayon ng gobyerno. Batay sa salaysay ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na ginamit ng ICI o ng Independent Commission for Infrastructure, ang negosyanteng Singu ang inilarawang bagman ni Escudero sa tinatayang 160 million peso kickback mula sa 800 milyong pisong proyekto, habang iniuugnay din siya sa 30 milyong pisong donasyon sa kampanya ni Escudero noong eleksyon ng 2022. Ito ang mga aligasyong mariing itinatanggi ng senador sa mga nakaraan nitong pahayag. Nito lamang Abril 22 ay una na rin naglabas ang 7th Division ng Sandigan Bayan ng kahalintulad na PHDO para pigilan ding makalabas ng bansa si dating House Speaker Martin Romualdez na isa rin sa dinadawit sa manumalyang flood control projects ng pamahalaan. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH5 Val Gonzalez. Muli po, ayan po ang ating flash report. Precautionary hold departure order laban po kay dating Senate President Chis Escudero at Maynard Ngu inilabas na po ng Sandigang Bayan. Flash Report. Flash Report! Usapang Legal. Sa pagpapatuloy po ng ating topic no na may kinalaman po sa mana pa rin po. Yan, kanina pinag-uusapan natin no kung halimbawa merong apat na magkakapatid may-ari po ng 40,000 square meters no na lupain sa probinsya at naiwan nga ito ng kanilang magulang no at hindi pa sila nagkakausap, hindi pa nila nasisettle ang estate pero meron ng interested buyer na gusto yung property. So lumapit sa isang heir. Tapos yun nga binenta ng heir, no? Yung kanyang share. Ayan. So maaari naman yung ibenta, no? Unless otherwise no merong mga restriction. Katulad na lamang kung halimbawa ito ay part ng CLOA, kung halimbawa hindi pa tapos yung 10 years no na kailangan ito po ay hawak ng beneficiary, hindi pa pwedeng ibenta. Pero kung ito po ay lumagpas na, so binenta na po yung kanyang share 10,000 square meters as to the kung anong side yung kanya. So hindi pa yun napapagdesisyonan, no? So ibig lang sabihin, mag-step in yung buyer
doon sa sa right or yung sa share nung pinagbentahan niya na air, no? So ganun po yung iba po minsan hindi napipigilan talaga, binibenta yung kanilang share. Pero ang hirap kung halimbawa ang i-settle ninyo ay bahay at lupa, no? So beware sa mga buyer, no, yung mga prospective buyer, if you saw na ang property ay pag-aari ng spouses at namatay sila pareho, you have to take into consideration na kausapin lahat ng heirs. Hindi pwedeng nakikipag-transact ka lang sa isang heirs, except otherwise, meron siyang special power of attorney na binigyan siya ng karapatan na isangla, ibenta, tumanggap ng payment regarding sa sale, at i-dispose ang property. So that's the time na po pwede ka lang makipag-usap dun sa isang heir on behalf ng mga remaining heirs. Pero tandaan po ninyo, di ba? Pag binili nyo yan, halimbawa, extrajudicial settlement of estate with deed of sale, tapos binenta nyo, subject pa rin po yan, may encumbrance pa rin po dyan na dapat, no, within 2 years, no, po pwedeng makancel pa yung sale ninyo kapag merong naghabol na heir na naitsipwera. Kasi sabi ko naman sa inyo before sa ating mga previous discussion, hindi dapat iniitsipwera yung mga heirs na kapatid ninyo, whether or not non-marital child ba yan or adopted child yan, no? Ibig sabihin, kayo lang nagsettle pero hindi nyo sinama yung illegitimate child o kaya yung non-marital child ng parents ninyo, baka mahahabol po yan. So beware, no? Lagi sa mga buyer, no? Kapag bibili ng properties, dapat makikipag-transact sa may-ari ng properties. Pagpatay na ang may-ari ng properties, makikipag-transact ka sa lahat ng mga heirs. Kasi once na nakipag-transact ka sa isa lang and then binentahan ka, ang makukuha mo lang na part ay yung parte niya. Alright? So, hindi mo makukuha yung buong property. Shoutout muna tayo. Magandang gabi po sa mga masugid nating tagapakinig. Sa ating mga listeners and syempre sa mga nanonood sa Facebook Live natin. Nasa DZRH News Facebook po kami and DZRH News Television. Sa YouTube naman po, hanapin nyo lamang po DZRH News TV Live Stream. Okay. Magandang gabi, Ellie Galsote ng Molino Bacoor, Baby Claire Sugalan, Margarita Guevara ng Pampanga, Salvacion Escobar, Romel Livy, Jerry, Rix Von. Magandang gabi din po. Shoutout din po kay Nanay Connie, dyan po sa may Vira Catanduanes, Tita Erlinda ng Ilocos Norte, at Papa Willie and Mama Jovita Del Ronzo Loren, Maya Bell and Irene. Siyempre batiin ko lang po congratulations ng bonggang-bongga doon sa mga winners po ng ating Gandingan Awards. Ayan, nanalo po bilang Best News Anchor. Ayan, Best News Anchor po si Angelo Palmones. Yes. At nanalo rin po bilang AM. Ayan Best Radio Program Host si Sir Cesar Chavez. Hey, congratulations. Ayan ang popogi ng aming mga DZRH personalities. Ayan, once again, congratulations. Umattend kami dyan. Medyo malayo lang po dun sa UPLB, no? Pero well attended. And napakaganda ng mga performances nila. Congratulations once again. Delron, pa-shoutout watching from Kuwait. Magandang gabi po. And ganun din po, nanonood sa Texas, USA, si, tama ba to? Orly Revo, Teresita Atienza, and marami pang iba. Babalik po tayo, ilang po muna ang mga paalala dyan lamang po kayo. Kasama pa rin po ako po sa Attorney Cam para sa DZRH Usapang Legal. Oras po natin, 2 minuto bago sumapit po ang alas 7 ng gabi. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan.
namamalahayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano. Yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Dito lang sa DZRH. Match of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat.
Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tambalang Anthony Taberna at Jerry RH. Usapang Legal. Nagbabalik po ang DZRH Usapang Legal. Tatanggap muna tayo ng report mula sa ating kasamahan na si Noche Cacasa. 5 hindi sumabog na bomba sa panahon ng World War II na recover po ng PNP sa NAIA Complex, Pasay City. Ang buong detalye RH27. Noche Cacas. Noche? Attorney Cam, ligtas na na-recover ang ilang persito ng hindi sumabog na mga bomba na natagpuan sa Taxiway Juliet Extension ng Ninoy Aquino International Airport Complex sa lungsod ng Pasay. Nagsimula ang insidente ng matuklasan ng isang backhoe operator na nagbuhukay para sa isang proyekto ng New NAIA Infrastructure Corporation. Matapos dito, Attorney Cam, agad na ipinagbigay alam ng NIC Airside Rescue Operations sa tanggapan ng PNP Aviation Security Group, General Aviation Security Unit. Isinagawa ang mga protocol at ligtas na na-recover ang 5 alert at kinakalawang na kanyon, 4 na 25-pound General Purpose bomb dito, at isang 203 mm projectile na panahon pa ng World War II. Naging maingat naman ang otoridad upang maiwasan naman ang dulot na panganib, gaano man kalalim ang pagkakabaon. RH27, Notikakas DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat RH27 Noche Cacas. Uy, ayaw. Patulong ako, Jeric. Again, tayo po ay pinag-uusapan pa rin natin, may kinalaman po sa, ayun, yung pala yung binipindon doon. May kinalaman pa rin po sa MANA, no? Again, yung extrajudicial settlement of estate, importante po yan. May mga nagtatanong po sa atin, attorney, ano pong pinagkaiba kung halimbawa yung property ay ipapangalan namin sa mga magkakapatid, o kaya naman yung property ay ipapangalan namin sa isa lang na kapatid, no? Idodonate namin yung share namin. So, ganun po, no? Kapag ipapangalan nyo po sa inyong magkakapatid, po pwede naman yon. Usually, ideal yan kung isa o dalawa lang, no? Mahirap kasi kung 4, kaya kunyari, house and lot, ipapangalan ninyo sa inyong 4, no? Tapos, kapag may namatay na isa, dun sa may-ari ng property, kailangan mag-settle na naman po kayo ng estate. Ganun po kasi yun eh. Once na may namamatay na may-ari ng property, settle ulit tayo ng estate. So kung halimbawa ang property, pag mamay-ari house and lot ng parents ninyo, 4 kayo magkakapatid, ita-transfer ninyo yung title sa inyong 4 din. So once na may mamatay sa inyong magkakapatid na isa, settle ulit ng estate, no? So medyo tedious yung process, no? Lalo kapag mas marami po kasing may-ari, mas magulo. At mas maraming nakikisawsaw. Yan po talaga ang katotohanan. Kaya yung iba ang ginagawa, no? Kung halimbawa namatay yung kanilang magulang, so ang gagawin nila ay sige, donate na lang natin ito sa ating kapatid, no? Na si ganito. Kung ang mga kapatid po ay nasa ibang bansa, kung sino nasa Pilipinas, so idodonate po nila. Yung iba naman, o kung sino yung natin, kawawa naman nating kapatid, ibigay na lang natin to. Sana all, no? May mga ganun na mga kapatid na maunawain. May mga iba kasi talaga na, bakit ko idodonate, no? Dapat to? Kanya-kanya tayo dito, no? May share ako dito. Kailangan may makuha ko. So, okay naman yun, walang problema. Kasi sa batas naman po, kung walang last will and testament, walang utang, no, na iniwan,
pwede nyo isettle ang estate, pwede nyo ibenta. Nasa sa inyo yan. Kunyari, ayaw nyo nang mag-burden yung kayong magkakapatid para dun sa pagbabayad ng amilyar at kung ano-ano pa, benta na lang natin. Pwede naman yon. Kanina sabi ko, pwedeng magkaroon or mag-execute ng settlement of estate with deed of sale. Okay? Ang masakit minsan, no? Real talk, yung bahay na naiwan, no? Minsan yung nag-alaga dun sa magulang, yung anak na nag-asikaso sa mga magulang kasi yung syempre ibang kapatid niya umalis na. Nag-decide yung mga magkakapatid na ibenta na lang natin. So, yung naiiwan doon, no choice siya, no? Kung sabi ng mga kapatid niya, ibenta o di ibenta na lang, makakuha siya ng share. Pero mawawala na sa kanya yung tirahan. May mga iba po, sabi ko, depende sa mga magkakapatid yan. May mga iba na sinasabi na, sige, kung sinong nag-alaga kay mama, kung sinong naiiwan sa bahay, i-donate lang natin sa kanya yung property. Sad to say, no, hindi lahat na magkakapatid ay pare-pareho ng pag-iisip. Sometimes sa mga magkakapatid, kailangan merong isa dyan na nagdidikta na maraming utang na loob yung mga ibang kapatid. Para pag nagsalita siya wala silang magagawa kundi sumunod na lang dito sa atin nila or kuya nila na malaki ang sinakripisyo at lahat sila ay may utang na loob doon, no? At yung taong iyon, no, kapag halimbawang nakita niya na may less fortunate siyang kapatid at gusto niyang i-donate din yung property, so mas magiging mabuti. Sabi nga nila pag mga magkakapatid, merong isa dyan na magbubuklod talaga, diba? May iba na pasaway talaga, pero sabi nga nila sa lahat daw ng magkakapatid may isa talagang kontrabida. So again, pag hindi kayo nagkasundo, you have to resort judicial settlement of estate. Kaya mas maigi, usap-usap at may nagdi-decide na isettle. Huwag nyo pong patagalin ang settlement of estate, no? Kasi po pag pinapatagal po natin, nagkakaroon po ng penalty, no? Kapag hindi po ninyo nasisettle yung estate ninyo. Once na binenta nyo po yan, bayaran nyo yung estate tax, babayaran nyo yung penalties and surcharges. Meron pang capital gains tax. Ngayon, pag dinonate pa sa isang brother yan, no? So, depende. Donor's tax, no? Ang swerte daw po ng mga, isa lang ang anak. Isa lang ang magmamana. Yung tinatawag natin na sole heir. Diba? Kasi pwede niyang i-adjudicate sa sarili niya lahat ng mga estate ng kanyang magulang. So, ibig sabihin, pwede siyang mag-execute ng diba? Ng self-adjudication. Sinasabi niya doon na nag-iisa lamang siyang heir, walang utang ang kanyang mga magulang, at wala ring last will and testament. So, paldo, no? Hayahay. Pero daw, remember na yung mga settlement of estate, even the self-adjudication, no? Yan po ay kailangan na i-publish sa newspaper of general circulation. So, ibig sabihin, pag yan po ay nakita ng iba, tapos nalaman nila na hindi naman sole heir yun, may ibang kapatid yun Pwede pang mahabol yan, kahit na napangalan po sa kanya yan, no? Pag ang title po ay galing sa fraud, pwede po yung makancel, no? So, yun po, as much as possible, mas maganda nag-usap-usap ang mga magkakapatid. At inihahanda po yung mga mahalagang dokumento. Katulad na lamang, ano ba yung mga documents na dapat nyo i-prepare, no? Yung death certificate, yung title ng property, you also need yung tax declaration, certified true copy. Kuha na rin po kayo ng certified true copy ng title sa Land Registration Authority, yung color blue po, yung gilid. Pwede po yan. Tapos, syempre, ilista po ninyo sino yung mga tagapagmana. Yan. So, andyan, of course, lagi yung asawa, yung anak, pag walang anak, yung magulang, pag walang anak, magulang, yung mga kapatid. At siguraduhin na ang lahat ay sumasang-ayon. Ito yung consent na tinatawag natin. At kailangan
lahat ng heirs ay nakapirma sa dokumento. Isama nyo na rin po yung mga TIN numbers. No? Kasi nire-require yan. Pag pasa nyo sa BIR, sa audit officer, check pa nila, i-verify kasi nila yung TIN numbers. So ilalagay nyo po doon, no? Na kayo po ay magsasettle ng estate. Tapos yung mga detalye kung kailan namatay at saan namatay, yung nagpapamana, yung mga ari-arian, ano pa ba yon? Bukod ba sa mga lupa, meron pa bang condominium, may townhouse pa yan, meron bang mga kung ano pang properties na yan. And then kailangan po, no, ipa-notarize nyo po yan. Appear kayo sa notary, public, and then syempre, kailangan in a public instrument yan. Paano ba magiging public instrument ang extrajudicial settlement of estate once na notarize po yan ng isang notary public? So, after that, bayad na kayo ng mga estate tax, ayan. Tapos, and then, kung kanino nyo po ipapangalan yung property, saka pa lang po kayo, pag nakakuha po kayo ng CAR, no, Certificate Authorizing Registration, saka pa lang kayo pwede magpa-title ulit. Okay? Magandang gabi po, pahabol greetings naman po. Ayan, kina, of course, sila Jaime Miranda na nanonood po sa Parañaque, si Henry ng Zambales, De Villa, Leia, gandang gabi po. Alicia, Hubay po ba ito? O Jubay? Hubay. Nanonood po sa may Davao City. Si Rogelio Pagdanganan Clara Jr. Diyan nanonood po sa may Marilao, Bulacan. Si Rix Von, magandang gabi po. At ganun din po diyan sa Davao. Shout out po kila Tita Carmen, Sita, at pagaling ka Papa Kicks. Ayan ha. At iwas na po sa mga pagkain na matataba, maaalat, kailangan healthy living tayo. Delro Zoloren, magandang gabi rin po. At syempre babalik po tayo, ilan po munang mga paalala. Diyan lamang po kayo, nakakasama nyo pa rin po. Ako po si Attorney Cam para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras po natin, alas 7:16 na po ng gabi. This time check is brought to you by Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda.
kaya matagal dumating. Ng ating walang gutom program. Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ng serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino. Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa Walang Gutom Food Stamp Program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi. Meron na ring balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata. Sa 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na, mas diretso, mas sigurado. These are the underserved areas. Walang branch ng bangko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila. Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan. Salamat, President. Salamat. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid, White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Usapang Legal.
Kasama pa rin po sa DZRH Usapang Legal, ako po si Attorney Cam. Para sa mga nagtatanong po kung papaano naman daw po kung halimbawa ay nasa ibang bansa yung ibang mga kapatid, ano po ang gagawin, no? Pag ganyan po, again, pwede pong ipadala sa kanila, of course, yung extrajudicial settlement of estate. Pag pinirmahan nila, pwede silang mag-appear doon sa notary public kung saan yung kung anong bansa sila nandoon, at especially kung halimbawa yung bansang yun ay kasama po doon sa Apostille Convention, no, kung saan pwede silang mag-secure ng apostille, no, certification. Kasama rin po ba yung mga shares of stocks? Yes po, no. Yung mga shares of stocks po kapag namatay yung may-ari, no, yung parents. So pwede po yan i-settle ng mga anak, no, mga heirs, no, asawa, kasama na asawa, no. So pag nagsettle sila, so pwedeng ibenta nila o kaya naman po ay ibigay nila sa isang kapatid nila o i-adjudicate nila sa kanilang sarili, no? Mga sarili, sa mga heirs. Okay? So, pwede po yan. Walang problema naman po yan. Ayan. Okay, papaano naman daw po, attorney, no, kung halimbawa yung nagbenta ng property na kapatid ay hindi sinabi na binenta niya ang share niya sa iba. Okay. Pag ganito po na nagbebenta ng share yung isang heir, sabi ko nga sa inyo, kung halimbawa po ay mga tipak-tipak ng parcel-parcel ng lupa yan at marami kayong parcel, tapos ilan lang kayong maghahati-hati, kahit na marami pa kayo, kung maraming ilang square meters yan, no? Yung nagbenta na heir, no? Yung share niya lang po yung naibenta niya. Of course, hindi niya naibenta yung buong property. Kahit na ilagay niya po dun sa deed of sale nila, binibenta niya yung buong property, no? Share niya lang po ang nabigay niya kasi hindi siya ang may-ari ng buong property. Again, kapag may namatay po na may-ari ng property, nakalagay sa titulo ay spouses, tapos parehos patay na, you look for the heirs, no? Ito yung mga danger kapag bibili ka ng property tapos patay na yung may-ari, no? Mas maganda pa rin na ikipag-transact ka doon sa may-ari ng property. So, o kaya po pwede naman let them settle first, o mag-settle muna sila. Kapag na-settle na nila, nailipat na yung title sa kanilang magkakapatid, wait ka ng 2 years bago mo bilhin. Kasi baka mamaya, di ba? Sabi ko nga sa inyo, mamaya may maghabol dyan, merong hindi na itsipwera, meron pang 2 years yun para maghabol. O after the lapse of 2 years, saka mo na bilhin yung property. Diba? Oh, mas maigi po pag may mga ganyan kayong balak na bilhin, no? You ask a lawyer, no? Mag-consult kayo. Mura lang naman po ang consultation kaysa maglabas po kayo ng buong milyon-milyon tapos may depekto, no? May mali. Kasi hindi kayo nagtanong kung ano ba yung mga dapat yung gawin, sino ba dapat yung kausapin, at papaano ba mag-exercise ng due diligence. Lagi po yan. Every time that you're gonna buy a property, you exercise due diligence. Due diligence meaning to say you check, no, yung title sa certified true copy, hingi ka na certified true copy ng title sa LRA, Land Registration Authority. And then, you check the property, no? Sino bang possessor niyan? Baka naman, pagpunta mo doon, iba pala yung may-ari, no? Tapos nakikipag-deal ka doon sa binigyan lang ng SPA, yung pala, peke yung hawak nilang title. So, yung mga yan. So, beware dun sa mga bibili ng property. Magandang investment po ang property at yan po ay nag-appraise. So, hindi yan nagdi-depreciate. So, habang tumatagal, tumataas po yung value niyan. Okay? Maraming salamat po sa mga tumutok sa atin. Thank you so much. Susunod na po ang DZRH naman po na may kinalaman po sa usaping pangkalusugan. After ng usapang legal, usaping pangkalusugan po. Para po yan sa inyo. Nakasama niyo po ako. Ako po si Attorney Cam. Pwede niyo po akong i-search sa my TikTok account ko, ATTYCAM. Sometimes po tayo po ay nagbibigay po ng libreng legal information sa mga kababayan natin na nagtatanong. Pero the best pa rin po to consult a lawyer near you. Thank you so much. Muli po ako po si Attorney Cam para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras po natin, 7:28 na po ng gabi. Sumainyo
Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may